Ganda 'tong sinabi ni Sal Panelo tungkol po dito sa ICC at kay Remulla. Hindi ko alam kung si Boying 'no, ang alam ko si John Vic yung nagsabi nito, eh. Hindi ko maintindihan 'tong si Sec Boying, abogado abogado ka pa naman, UP ka pa naman din, ka pa man din. Ano ang pakialam ng ICC sa panunumpa ng isang mamayang Pilipino na nanalo dito, landslide pa sa ating bansa? Bakit ba masyado kayong differential sa ICC? Sinasabi ninyo ngang walang jurisdiction. Kung walang jurisdiction, bakit ka pa magpapaalam? Ganun lang kasimple yung logic. Lalo lang yung pinatutunayan na talagang ang goal ninyo ay siraan ang mga Duterte. Yung mag-amang Duterte, ang goal ninyo ay siraan sa 2028. Alam po ninyo, tama, no? Kasi nung una, nung natutuwa tayo na nire-recognize, no? Ni John Vic na mataas yung landslide si Tatay Digong at makikiusap sila sa ICC na makapanumpa. Oo nga naman. Eh pag nakiusap po kayo, yun yung hirap na hirap silang i-reconcile, eh. 'Di ba? Sinasabi po nila sa isang banda na hindi natin nare-recognize hanggang ngayon yung ICC ng gobyerno. Eh nakakulong sa ICC si Tatay Digong at ngayon gusto nilang panumpain, eh makikiusap sa ICC. 'Di ba? Contrast po talaga, eh. Okay. Yan lang po. Ang sabi niya, maganda po yung panukala niya, eh. Oh, tapos may 11 na tong kasunod. Yung mga nauna kong tweet kanina, para yun kasing ginagawa kong basehan ng aking topic, eh. Naglaho na. Okay. Sabi po ni Tol Tolentino, kaysa ad even po kasi, halimbawa, ay MWF ba? Ano na nga yun sa ano, parang ad even, di ba? O, pag odd number ka, hindi ka pwede ng MWF. Sabi ni Tolentino, mas maganda raw na ipatupad yung pag-ayos kasi ayusin po yung EDSA, eh. Maraming gagawin. Ay, walang ganun. Wala rin kwenta yung pag-solo, wala kang kausap. Yun nga yung maganda, may kausap, eh. Sabi niya, gabi na lang daw ipatupad yung paggawa ng EDSA. Tama rin naman, di ba? Halimbawa, madaling araw, yung alas 11 na ng gabi, wala nang ganong, kung alas 10 o alas 11 ang magsisimula sila ng paggawa, hanggang alas 5 ng madaling araw. Di ba? May utak talaga to si Tol, eh. Ang problema mo, Tol, masyado kang matalino. Sa katalinuhan mo, bumaligtad ka sa Duterte. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Tol, eh. Masyado kang matalino. Kanina may nakita ko na parang tinanggihan ni Katunying yung pagiging PCO secretary, no? Kaya lang nawala. Nawala na yung tweet ko na yun. Eh, hindi ko na mabasa ngayon. Hindi ko na pwedeng ibalita. May nangyayari sa akin, eh, sa mga tweet ko ngayon. Parang, okay. Sa madaling salita, ang ganda ng sinasabi mo, kaya lang, hindi ka wais. Hindi ka kasi, Tol, wala kang, ano ba yung tawag sa atin? Loyalty. Ayan. Loyalty. O yan, no? 10 p.m. sa UK. Bakit hindi pwede? Bakit kinakailangan nyo abalahin lahat ng motorista? Para maramdaman namin na may ginagawa kayo. Okay. Yun, balik tayo. Yun, naalala ko na yung gusto kong sabihin. Okay. Yung pattern po ng mga pagpapalit po at pagdadagdag ng mga tao ng gobyerno, hindi naman nila, eh. Sabi nga ni Kajay Sonsa, parang yung impeachment, wala rin naman kay Martin yan. Alam rin naman ni Martin na hindi talaga papasa. Ano yung sinasabi ni Manong J?
ang sinasabi ni Manong J, eh, mukhang kaya pinapirma para ma-release yung pondo, di ba? Oh, marilisan sila ng pondo. Yan yung binisto ni Toby Chanko eh. May kinalaman lang po yan sa pagre-release ng pondo. Kasi hodang maimpisara o hindi, ang importante po sa mga mukhang pera ay ma-release po yung pondo. Kasi mag-election eh. Yan yung sinasabi natin na minsan biruin nyo, sisirain ninyo yung buhay ng wag na yung sisirain ng buhay at hindi nyo naman kayang sirain ang buhay ng mga Duterte. Nakakulong na nga, putya, mas malakas pa yung mga Duterte. Nakakulong na nga si Tatay Digong, nagpanalo pa eh. Nagpanalo ng mga kandidato. Nakakulong na, nanalo pa ng landslide. So ano nga ang purpose nila? Kung wala naman talagang halimbawa, in-announce ni Pangulong Marcos na magtatanggal siya at papalitan niya yung mga tao, yung mga gabinete niya kasi natalo sila sa eleksyon. Tapos, ibinalik lang lahat. Alam po nila eh. Imposibleng hindi mo alam bilang presidente na ang mga mamamayang Pilipino galit kay Torre, galit sa magkapatid na Remulla. Yun na lang, magkapatid na Remulla. Kasi si Teodoro, parang hindi ka, parang Lito Lapid lang. Si Teodoro, si Gibo Teodoro, parang Lito Lapid lang siya nariyan siya, alam mong nariyan siya, alam mong cabinet official siya, pero hindi mo maramdaman, di ba? Walang presence eh. Okay. Kaya ito po, kung hindi naman po yan hindi naman ikababangon ni BBM yung pagpapapalit o pagre-retain ng mga tao, ano pala ginagawa ng BBM? Nang-aasar na lang. Ang gobyerno to nang-aasar na lang eh. Imagine niyo si Auntie Claire. Wala naman pong buting na idulot. Alam niyo po, tignan niyo po yung history. Hindi nga ni-reshuffle eh. Talagang ni-retain eh. Tignan niyo po yung pagpasok ni Auntie Claire. Pwedeng nagkataon lang o pwedeng nagalit talaga yung mga tao. Ibig sabihin, buhat nung napasok si Auntie Claire dyan sa BBM admin, lalong bumagsak ang popularidad ni Marcos. Which is, hindi yun yung purpose ng PCO. Ang purpose ng PCO, pabanguhin yung gobyerno. Buhat nung pumasok si Auntie Claire, lalong nagalit yung mga tao sa gobyerno. Yung mga tao na natuwa ang yung mga tauhan ni BBM na natuwa yung mga tao nung nakasuhan, katulad ni Torre at ng magkapatid na Remulla. Okay, kasama ba sa kaso si Gibo? Hindi naman, no? Sabi nga sa inyo, si Gibo, parang si Lito Lapid lang eh. Alam mong senador pero hindi mo maramdaman. Si Gibo din ganun, si Gibo lang po yata yung yung hindi mo maramdaman yung presensya, tanging DND secretary na hindi mo maramdaman. 'Di ba? Lahat po ng DND secretary maaangas po, maramdam mo eh. Nung panahon nila si Enrile. Tapos sila sila nakalimutan ko. Okay. Kung ako po ang by performance, kung PCO, si Auntie Claire, at hindi niya napaangat yung popularidad ng gobyerno, bigo siya bilang PCO. Kaya dapat yan tanggalin, di ba? Pero hindi ganun ang gobyerno natin. Hindi naman yata nila purpose na talagang pabanguin, kundi mang-asar lang sa mga Duterte supporters. At yan po, kung ang purpose nila ay mang-asar lang po sa mga Duterte, matagumpay po sila. Dahil nakakaasar yung pagmumukha ni ni Auntie Claire, di ba?
Okay, dagdag pa ngayon, nagdagdag pa sila ng bagong kaasaran natin. Nagdagdag sila ng spokes. Yun po yung anak ni Abante. So makikita. Ako ang nakikita ko ang nakikita ko dito po kay kaya sa ginagawa ng gobyerno ngayon, nang-aasar na lang. Nang-aasar na lang po, hindi na talaga totoo. 20 pesos na bigas. 20 pesos na bigas, meron kami binibenta. Hanapin nyo.